Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Mapagpalang araw sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mira, 24 anyos, taga Maynila. At may asawa ako na si Marco. Matanda lamang siya sa akin ng 2 taon. 4 na buwan na akong buntis. Medyo masila ng pagbubuntis ko. Ayon sa doktor, mahina ang kapit ng bata. Kaya pabalik-balik kami sa ospital na siyang kinaubos ng ipon namin na para sana sa panganganak ko. Kunti lang ang kinikita ni Marco sa construction, kaya hindi na kami nakakabalik ng ospital para magpa-check up ulit. Mira, may nakapagsabi sa akin na may magaling daw na manggagamot sa bayan ng Villalobos. Baka makatulong iyon para mas lumakas ang kapit ng bata. Saad ng asawa ko sa akin. Kung ako ang tatanungin, hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Ano ka ba, Marco? Sa pabalik-balik na nga tayo sa ospital, ganun pa din. Mahina ang kapit ng bata. Tapos aasa ka pa sa albularyo. Mas maniwala ka sa mga doktor. Dahil may pinag-aralan sila. Galit kong tugon kay Marco. Wala namang masama kung susubukan natin. Ubos na ang ipon natin kakapadoktor sa'yo. Susubok lang naman tayo. Para din naman to sa ating anak. Sa gitna ng pagtatalo namin, kumirot na naman ang tiyan ko. Ayos ka lang ba? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Hindi na. Magpapahinga na lang ako, Marco. Ikaw na nagsabi ubos na ang ipon natin. Sige, pumapayag na ako magpagamot sa albularyo. Pumayag na lang ako sa kagustuhan ni Marco. Para to sa anak ko. Lahat gagawin ko. Mabuhay lang siya. Makalipas ang ilang araw, nang pagpapahinga ko, napagdesisyon na namin ni Marco na pumunta sa bayan ng Villalobos. Doon kami tutuloy sa bahay ng kaibigan niyang namatay. Wala nang nakatira doon. Kaya ipinagpaalam ni Marco sa mga kamag-anak ng kaibigan niya na kung maaari, doon muna kami pansamantala. At salamat naman, pumayag naman sila. Dapit hapon na nang makarating kami sa bayan ng Villalobos. Ang mga tao ay hindi magkamayaw sa pagtatrabaho. Panay ang tingin nila sa akin. At nagulat ako nang may batang biglang hinawakan ang tiyan ko. Ate, buntis ka po? Nakangiti niyang tanong. Agad na inalis ni Marco ang kamay ng bata sa tiyan ko. Bata, huwag kang nangahawak bigla-bigla, lalo na nang hindi mo kilala. Paninir mo ni Marco na nakaagaw sa atensyon ng mga tao. Marco, hayaan mo na. Bata yan. Nagtatanong lang naman yung bata. Pag-aawat ko sa asawa ko dahil mukhang iiyak na yung bata. Bago pa mapaiyak ang bata, may lalaking sumulpot sa harapan namin. Ano bang problema dito? Sino kayo? Wika ng Ginoo. Presensya pa lang. Nakakatakot na. Itong bata na to,
Bigla-bigla na lang hinawakan ng tiyan ng asawa ko. Saad naman ni Marco. Ikaw ng bata ka, di ba? Ang sabi ko sa'yo, wag na wag mong pakikialaman ang mga bisita natin dito sa bayan. Umuwi ka nga sa inyo. Galit na saad ng lalaki sa bata. Agad namang umalis ang bata. Nako, pasensya na sa inasal ng batang yon. Mahilig talaga yon sa mga sanggol. Napansin niya atang buntis ka, iha. Nakangiting saad ng lalaki. Saan ba ang tutuloyan nyo? Samahan ko na kayo. Madami pa namang loko-loko dito. Tanong muli ng lalaki. Tinuro naman ni Marco kung saan kami tutuloy. Pansin ko ang tingin ng mga tao sa amin at ang lalaking kasama namin ay panay ang tingin sa tiyan ko. Nakapagtatakang paano nila napapansin na buntis ako. Gayong 4 na buwan pa lamang ito at hindi maumbok ang tiyan ko dahil medyo mataba akong babae. Nang makarating kami sa aming tutuloyang bahay, agad na umalis ang lalaki. Sakto lang ang laki ng bahay. Gawa ito sa kahoy at ang bubong ay pawid lamang. Pero pwede na namin itong pagtiyagaan. Di naman kami magtatagal. Mira, magpahinga ka muna. Liligpit ko lang itong mga gamit natin at bukas, pupunta na tayo sa manggagamot. Tugon ni Marco sa akin. Sinunod ko ang asawa ko at nagpahinga na ako. Nang magising ako, gabi na. Nakahain na ang pagkain sa lamesa. Inantay lamang ako ni Marco na magising. Marco, malayo ba yung bahay ng manggagamot na iyon? Tanong ko sa kanya. Hindi naman daw iyon kalayuan. Magtatanong-tanong lang ako. Maliit lang ang bayan na to kaya lahat sila magkakakilala. Wika ng asawa ko. Matapos ang hapunan, nagpahinga na kami ni Marco. Malalim na ang gabi at tulog na din si Marco. Samantalang ako, gising na gising pa. Nang may naamoy akong masangsang na amoy, para akong masusuka. Inakala ko lang na baka patay na hayop lang. At pakiramdam ko, parang may tao sa labas ng bahay na paikot-ikot. Pilit kong hindi pinansin kung ano man yon hanggang dalawin ako ng antok. Kinabukasan, Mira, handa ka na ba? Ayos lang ba sa'yo na maglalakad lang tayo? Oo, ayos lang ako. Sasabihin ko kapag may masakit sa akin. Palabas na kami ng bahay nang makita namin ang lalaki kahapon. Manong, maari bang magtanong sa'yo? Asan dito ang bahay ni Mang Piding? Tanong sa kanya ni Marco. Oh, kayo pala. Halika, sasamahan ko kayo. Alam ko kung saan ang bahay niya. Sumunod kami sa lalaki. Di nagtagal. Narating namin ang isang kubo-kubo at may matandang lalaki sa labas ng bahay. Mang Piding, may naghahanap sa inyo. Itong mga bagong bisita natin. Saad ng lalaki na kasama namin. Jose, ikaw pala yan. Halika, pasok kayo. Pinatuloy kami sa loob ng kubo niya. Ito pala si Mang Piding at Jose naman ang pangalan ng kasama namin. Ano ba ang sadya niyo dito sa aming bayan? Tanong ni Mang Piding sa amin. Mang Piding,
Ako nga pala si Marco. Ito naman si Mira, ang asawa ko. Masilan po kasi ang pagbubuntis. Mahina ang kapit ng bata. May nakapagsabi na baka matulungan niyo po kami. Pagkakwento ng asawa ko kay Mang Piding. Madami na akong nagamot na mga buntis na mga ganyan din ang kalagayan. Kaya matutulungan ko kayo. Kita ko sa mata ng asawa ko ang saya niya na matutulungan kami. Kaya binigyan ako ni Mang Piding ng halamang gamot na iinumin. Pangkapit daw iyon ng bata. Agad niya itong pinainom sa akin. Hindi ko pa nakakalahati ang bote nang biglang humilab ang tiyan ko at sobrang sakit. Mira, anong problema? Mang Piding, bakit po namimilipit siya sa sakit? Normal lang yan, iho, dahil ininom niya iyan. Mas kakapit ang bata sa sinapupunan niya. Maya-maya, mawawala na din ang sakit. Ilang minuto pa ang hinintay ko bago humupa ang sakit. Marco, ayos na ang pakiramdam ko. Kung ganun, okay ka na. Mapapabilis ang pagbalik natin sa Manila. Masayang saad ni Marco. Kailangan niyong manatili dito hanggang sa manganak ang asawa mo. Saad ng manggagamot sa amin. Bakit ho? Agad na tanong ko na ikinagulat ko. Kailangan dito ka magsilang upang mas tiyak natin na ligtas ang bata. Mahina ang pulso ng anak mo, kaya mahina ang kapit. May mga gamot kang kailangan inumin. Tutol man ako, wala kaming magawa ni Marco. Anak namin ang nakasalalay dito, kaya mas pinili namin na manatili hanggang sa mga anak ako. Kasalukuyan akong nagpapahinga sa aming tinutuloy ang bahay habang si Marco ay kasama ni Mang Jose na nangangaso. Maggagabi na, wala pa din si Marco. Takot pa naman akong mag-isa, lalo na't hindi kami taga rito. Maya-maya pa, may naririnig akong kalusko sa labas. Marco, ikaw na ba yan? Pagtawag ko sa labas at isiping baka asawa ko iyon. Ngunit walang sumagot at patuloy pa ang pagkaluskos at paingay ng paingay. Kaya naisipan kong bumalik sa kwarto at magdasal. Maya-maya pa, narinig kong bumukas ang pinto. Agad kong kinuha ang kahoy sa gilid ng kama at handa na sanang ihampas nang makita kong si Marco ito. Mira, anong ginagawa mo? Balak mo ba akong hampasin? Nagtatakang tanong ni Marco. Pasyensya ka na. Kanina kasi parang may umaaligid sa labas ng bahay at may kumakaluskos. Mira, baka guni-guni mo lang yon. Mabuti pa, kumain na tayo. Pagkatapos naming maghapunan, nagpahinga na kami ulit. Hindi na talaga maganda ang kutob ko sa lugar na to. Mahimbing nang natutulog si Marco nang may maaninag ako sa may labas ng bintana. Parang may nakamasid sa akin. Agad kong dinampot ang kahoy at lumabas ng bahay. Tama ako. May nakamasid sa akin. Bulto ng lalaki ang nakita ko sa malayo. Hindi ko maaninag ang muka. Lalapitan ko sana nang may humawak sa kamay ko. Muntik na akong mapasigaw
Si Marco pala ang humawak sa kamay ko. Mira, ano ba? Gabing-gabi na. Ba't nandito ka pa sa labas ah? Baka mapano ka pa, pati ang bata. Pumasok ka nga. Galit na saad ni Marco sa akin. Marco, may nakita akong lalaki na nakamasid sa akin kaya sinundan ko dito sa labas. Lagi kong napapansin na may umaaligid sa bahay at may kumakaluskos. Ano ba, Mira? Gumagawa ka ba ng dahilan para bumalik na tayo sa Manila? Alam kong una pa lang ayaw mo nang magpagamot. Para naman ito sa inyo ng bata. Kaya please lang, kunting tiis pa hanggang mga naka. Marco, hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo ang sinasabi ko. Tinalikuran na lamang ako ni Marco. Kinabukasan, nagising ako. May almusal na sa hapag at wala na si Marco. Sumama na naman siguro kay Mang Jose sa kagubatan. Iyon ang palagi naming tagpo ni Marco sa umaga. Wala siya. Lagi siyang kasama ni Mang Jose sa pangangaso at mag-isa na naman ako sa bahay. Ilang buwan na kami dito. Malapit na akong manganak. At epektibo nga ang gamot na bigay ni Mang Piding na hindi na sumasakit ang tiyan ko. At ang sabi niya, malusog daw ang bata. Isang buwan na lang ang bibilangin, manganganak na ako. Patuloy ko pa ding nararamdaman ang kakaibang takot sa tuwing may kumakalas ko sa bahay. At sa tuwing may nakamasid sa akin, hindi ko na lamang pinapansin at sinasabi kay Marco, baka pag-awayan na naman namin. Gabi na nang makauwi si Marco, pagod na pagod. Mabilis siyang nakatulog, samantalang ako, gising pa. Hindi ko alam ba't hindi ako makatulog ng gabing iyon. Nakalimutan ko ata isara ang pinto. Kaya agad akong lumabas ng kwarto para sana isara. Halos mahimatay ako sa takot nang makita kong may kung anong nilalang sa loob ng bahay. Para siyang lobong mabalahibo at itim na itim. Matutulis ang ngipin at naglalaway. Agad akong sumigaw para magising si Marco. Marco! Marco! Kasabay ng pagsigaw ko, sumakit ang tiyan ko. Manganganak na ata ako. Mira, bakit ka ba sumisigaw? Diyos ko, manganganak ka na. Sandali, hihingi ako ng tulong. Agad umalis si Marco. Pag alis niya, agad hinanap ng mga mata ko kung nasaan na ang halimaw na nakita ko. Imbis na ang halimaw ang nakita ko, si Mang Jose ang lumutang sa harapan ko na nakangiti sa akin. Doon ako nang hinala na baka siya at ang halimaw ay iisa. Maya-maya, dumating si Marco kasama ang magpapaanak sa akin at si Mang Piding. Agad lumapit sa akin si Marco. Marco, may nakita akong halimaw kanina. Nung sumigaw ako, nawala siya tapos nakita ko na lang si Mang Jose sa harapan ko. Marco, si Mang Jose, halimaw siya. Umalis na tayo. Takot na takot ako habang nagsasabi kay Marco sa pabulong. Mira, ano na naman ba to? Mira, ang panambigan mo, pumutok na. Agad bumalik sa alaala ko na manganganak na ako. Nakita ko na ang ulo ng bata. Iri pa iha.
Saad ng babaeng nagpapaanak sa akin. Ilang minuto pa, narinig ko na ang iyak ng anak ko. Kasabay ng iyak niya ay ang alulong ng mga aso. Kahit si Marco ay napatingin sa akin. Napansin ko na pinagpapawisan si Namang Pideng, Mang Jose, at ang nagpapaanak sa akin. Hanggang unti-unting nag-iiba ang anyo nila. Nagulat na lang ako nang bigla akong hatakin ni Marco. "Mira, halina. Hindi na sila tao. Tumakas na tayo." Agad-agad kaming lumabas ni Marco habang karga-karga niya ang bata na iyak ng iyak. Halos mahimatay ako dahil kakapanganak ko pa lang, pero pilit kong pinapalakas ang loob ko para lang makatakas kaming tatlo. Patuloy pa din sa pag-aalulong ang mga aso. Naririnig din namin ang mga yabag ng kung sino man ang humahabol sa amin. Nakarating kami sa isang malaking putol na puno. Doon muna kami nagtago. "Mira, mauna kang aalis kasama ang anak natin. Habang ako, ililigaw ko sila ng daan. Diretsyon mo lang ang daan na yan. Makakalabas ka na sa bayang to." "Marco, hindi ka magpapaiwan. Tatlo tayong lalabas dito. Halika na." "Mira, hindi po pwede. Mapapahamak kayo kung sabay-sabay tayo. Pangako, susunod ako." Nakita kong tumulo ang luha ni Marco. Umiiyak na din ako sa harap ni Marco. Malabong makasunod si Marco. Alam kong di siya palalagpasin ng mga halimaw na yon. Patawad kung hindi ako naniniwala sa iyo nung una. Sana hindi umabot sa ganito. Sige na, umalis na kayo. Ingatan mo ang anak natin." Umiiyak na saad ni Marco. Naririnig na namin na nasa malapit lang sila. Kaya kahit mabigat sa dibdib, pinilit kong iwanan si Marco. Habang papalayo ako, nakita kong hinahabol nila si Marco. Tumigil ako sa pagtakbo para sulyapan si Marco. Doon na ako humagulgol nang makita ko na naabutan nila si Marco at kung paano nila pagpiestahan ang katawan ng asawa ko na parang isang masarap na putahe. Hindi ko na kaya na makita iyon, kaya masakit man sa loob, pilit kong tinalikuran si Marco. Di nagtagal, nakalabas na ako sa bayan ng Villalobos. Nakita ko na ang maraming sasakyan na dumadaan. Pumara ako ng isang sasakyan at laking pasasalamat ko nang pasakayin nila ako. Nagising na lamang ako sa isang ospital. Akala ko panaginip lang ang lahat. Totoo pala, wala na si Marco. Kami na lang ng anak ko ang naiwan. Ako na ang nagpapalaki sa anak namin at tumaguyod hanggang ngayon. Sinekreto ko pa din sa anak ko ang nangyari sa tatay niya. At kailanman, hindi ko na ninais na bumalik sa bayan na iyon kung saan nila pinatay at kinain na parang masarap na putahe ang asawa ko. Paalam, Marco. Hanggang sa muli. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Muli po, ako po si Mira ng Maynila. Isa po akong chicks ngayon.